Isipin ninyo ito, mga Ginoo. Katatapos lang ninyo sa inyong unang round. Mabilis pa rin ang tibok ng inyong puso. Nariyan lang ang inyong partner. At bigla, para bang may nagbago. Nariyan ang pagnanasa. Nariyan ang kagustuhan. Ngunit ang inyong katawan ay tumatangging tumugon. Kahit gaano mo pa kagusto, ang iyong ereksiyon ay ayaw nang bumalik. Nakahiga kang bigo, napapahiya, nagtataka kung ano ang nangyari sa lalaking dating kayang umabot ng 2, kahit 3 round sa isang gabi. Ang sandaling iyon ay hindi nangangahulugang mahina ka. Ibig sabihin, ang iyong katawan ay nagsasalita sa isang lengguwaheng hindi kailanman itinuro sa iyo na unawain. Ako si Dr. Elena Marisa Santos, isang board-certified urologist na may higit sa 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga kalalakihan na maibalik ang kanilang performance, kumpiyansa, at sigla. Nakakita na ako ng mga lalaki sa kanilang edad 6 at 70 na inakalang tapos na ang kanilang pinakamagagandang taon, na natutong bumawi ng mas mabilis, tumagal ng mas matagal, at muling mag-enjoy sa intimacy na may lakas na akala nila'y nawala na magpakailanman. Narito ang katotohanang bihirang marinig ng karamihan sa mga lalaki. Ang problema ninyo ay hindi ang hindi ninyo kayang tumigas muli. Ito ay dahil ang inyong katawan ay sumusunod sa isang makalumang pattern ng pagbawi. Mayroong isang biological lock na tinatawag na refractory period na humahaba habang nagkakaedad. Ngunit narito ang kabalintunaan. Maaari itong sanayin muli. Sa araling ito, ipapakita ko sa inyo kung paano i-reset ang recovery system ng inyong katawan, paikliin ang inyong downtime sa pagitan ng mga round, at ibalik ang tibay at lakas na dating nagpakilala sa inyo. Walang gimmick, walang maling pangako, pawang napatunayang mga pamamaraang suportado ng agham na gumagana. Manatili kayo sa akin hanggang sa dulo, dahil ibubunyag ko ang isang simpleng pang-araw-araw na teknik na maaaring maibalik ang inyong katigasan, palakasin ang inyong kumpiyansa, at tulungan kayong mag-perform na parang noong ilang dekada na ang nakalipas. Magsisimula ito ngayong gabi. Bago tayo magsimula, maglaan ng sandali upang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo kailanman malalampasan ang isa pang aralin sa kalusugan ng kalalakihan na idinisenyo upang tulungan kayong mag-perform, gumaan ang pakiramdam, at mamuhay ng mas malakas. At kung ang paksang ito ay tumatama sa inyo, i-type ang isa sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0 at sabihin sa akin kung ano ang gusto ninyong talakayin ko sa susunod. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na mas matulungan kayo. Sige, dumiretso na tayo. Upang ayusin ang isang problema, kailangan mo munang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Kaya, bago tayo mag-usap tungkol sa mga teknik o gawi, alamin natin ang agham sa likod kung bakit nawawala ang iyong ereksiyon pagkatapos ng unang round at kung bakit mas matagal itong bumalik habang ikaw ay nagkakaedad. Isa, pag-unawa kung bakit ang iyong katawan ay humihinto pagkatapos ng round 1. Maging tapat tayo, mga Ginoo, walang pakiramdam na mas nakakadismaya kaysa sa handa ka na sa iyong isipan, ngunit ang iyong katawan ay simpleng tumatangging makipagtulungan. Natapos mo ang unang round. Nararamdaman mo pa rin ang kislap na iyon, ang pagnanasa, ang pagiging malapit. Ngunit habang inaabot mong muli ang iyong partner, tahimik na sinasabi ng iyong katawan, hindi pa. Naghihintay ka ng ilang minuto, umaasang babalik ito, ngunit hindi. At doon na pumapasok ang pagdududa. Nagsisimula kang mag-isip, ito na ba ang katapusan ng aking tibay? Nawawala na ba ang aking lakas bilang isang lalaki? Narinig ko na ang mga parehong tanong na iyon na ibinubulong sa aking klinika ng daan-daang lalaki sa loob ng maraming taon. At masasabi ko ito sa inyo, ng buong katapatan, hindi ito kahinaan at hindi ninyo ito kasalanan. Ito ay simpleng biology na ginagawa ang idinisenyo nitong gawin. Pagkatapos ng orgasm, ang iyong katawan ay dumadaan sa isang chemical storm. Sa mga sandaling iyon ng kasiyahan, ang iyong utak ay naglalabas ng isang bugso ng hormone na tinatawag na prolactin. Ito ang paraan ng katawan
upang sabihing mission accomplished. Sinasabi ng prolactin sa iyong sistema na mag-relax, magpahinga, at itigil ang pagpapadala ng malalakas na signal na lumilikha ng ereksyon. Samantala, ang isa pang pangunahing manlalaro, ang dopamine, ang kemikal ng excitement, motibasyon, at pagnanasa, ay biglang bumabagsak. Kapag bumaba ang antas ng dopamine, ang sexual on switch ng utak ay nag-off. At habang tumataas ang prolactin, pansamantalang bumababa ang mga antas ng testosterone. Iyon ay isang triple hit sa iyong performance system. Bumababa ang iyong drive, bumabagal ang iyong enerhiya, at pansamantalang nagsasara ang daanan para sa ereksisyon. Para sa mga mas batang lalaki, ang recovery period na ito, na tinatawag ng mga doktor na refractory phase, ay maaaring tumagal lamang ng ilang minuto. Ang kanilang mga antas ng hormone ay mabilis na bumabalik. Ang kanilang mga daluyan ng dugo ay nananatiling malawak na bukas, at ang kanilang mga tissue ay puno pa rin ng oxygen at nitric oxide. Ngunit habang tayo ay nagkakaedad, ang buong sistema na iyon ay nagiging mas mabagal at hindi gaanong episyente. Bumabagal ang daloy ng dugo, natural na bumababa ang testosterone, at mas matagal mag-reset ang nervous system. Ang dating ilang minuto noong nasa 20s ka ay maaaring umabot sa 1 oras o higit pa pagkatapos ng edad 60, hindi dahil nawala na ang iyong pagnanasa. Ito ay dahil ang kimika ng iyong katawan ay nangangailangan ng mas maraming oras upang mahanap muli ang balanse. Kapag naririnig ito ng aking mga pasyente, marami sa kanila ang nakakaramdam ng ginhawa. Ang pag-unawa na ito ay isang normal na biological na proseso, hindi isang senyales ng kabiguan, ay nagbabago ng lahat. Ibig sabihin, maari mong itigil ang pakikipaglaban sa iyong katawan at simulan ang pakikipagtulungan dito. Dahil narito ang katotohanang nagbibigay pag-asa. Bagamat hindi mo mabubura ang biology, maaari mo itong sanayin. Maaari kang magpadala ng mga signal na nagpapabilis ng pagbawi, nagpapabuti ng sirkulasyon, at nagbabalik ng parehong kahandaan na dati mong taglay. Nakakita na ako ng mga lalaki sa kanilang huling bahagi ng dekada 70 na nakaranas ng mas malakas at mas mabilis na ereksisyon sa pamamagitan lamang ng pag-aaral kung paano muling ikondisyon ang natural na ritmo ng katawan. At iyan mismo ang ating tutuklasin sa susunod. Kung paano ang paraan ng paghawak mo sa unang round ay maaaring makasira o makabuti sa iyong kakayahang mag-perform muli. Sa katunayan, ang susi sa isang malakas na pangalawang round ay hindi nagsisimula pagkatapos ng climax. Nagsisimula ito sa panahon ng una. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit mali ang paraan ng karamihan sa mga lalaki at kung ano ang dapat gawin sa halip. 2. Pagkakamali bilang 1. Paghahabol sa round 2 sa halip na kontrolin ang round 1. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko itong nakita sa aking klinika. Isang lalaki ang natapos sa kanyang unang round nakaramdam ng kasiyahan, ngunit mayroon pa ring kislap ng pagnanasa na nag-aalab sa loob at agad niyang sinisimulang subukang umulit. Hinihipo niya ang kanyang sarili. Pinipilit niya ang stimulation. Nag-aalala siya, umaasa siya, naghihintay siya, at habang tumatagal, lalo siyang nababalisa. Ang nagsimula bilang pagnanasa ay mabilis na nagiging pagkadismaya. At doon mismo tumitigil ang lahat. Alam ko dahil nasaksihan ko ang parehong pagkadismaya na sumisira sa kumpiyansa ng napakaraming mabubuting lalaki. Mga lalaking hindi lang namalayan na mali ang kanilang pagtrato sa kanilang katawan. Ang katotohanan, kung gusto mong mag-enjoy sa isang malakas na pangalawang round, ang sikreto ay hindi dumarating pagkatapos mong matapos. Nagsisimula ito bago ka matapos. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga matatandang lalaki ay ang pagmamadali sa unang climax sa halip na master-in ito. Kapag masyado kang nagmamadali, ang iyong katawan ay nakakaranas ng isang malaking hormonal crash. Para kang biglang pumreno matapos umarangkada. Lahat ng enerhiyang iyon ay biglang lumalabas, na nag-iiwan sa iyong pagod at walang tugon. Ngunit kapag natutunan mong magdahan-dahan, na damhin ang bawat sensasyon sa halip na magmadali patungo sa dulo, pinapanatili ng iyong katawan ang enerhiyang iyon, ang daloy ng dugo, ang oxygen. Pinapanatili ka nito sa zone kung saan posible ang kontrol.
May isang technique na itinuturo ko na tinatawag na perineal control. Ang perineum ay ang maliit na espasyo sa pagitan ng iyong scrotum at anus. Sa ilalim nito ay may isang malakas na grupo ng kalamnan na nagsisilbing switch sa pagitan ng arousal at ejaculation. Kapag nararamdaman mo na malapit ka na sa punto kung saan hindi mo na mapipigilan, huminga ng malalim at dahan-dahan ngunit mariing pindutin ang lugar na iyon. Ang susunod na mangyayari ay maaaring kahanga-hanga. Maraming lalaki ang nakakaranas ng tinatawag na dry orgasm, kung saan matindi pa rin ang sarap, ngunit walang semilya na lumalabas. Nanatiling matigas ang iyong ereksyon, nananatiling mataas ang iyong enerhiya, at ang pinakamahalaga, hindi bumabagsak ang iyong katawan sa malalim na refractory phase na karaniwang nagpapatigil sa lahat. Nangangailangan ito ng pasensya para ma-master. Sa mga unang ilang beses, maaaring masyadong maaga kang mawalan ng kontrol. At okay lang iyon. Ang mahalaga ay matutunan mong maging mulat muli sa iyong katawan, makinig, damhin, at iangkop ang iyong paghinga sa iyong excitement. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo kung gaano kalaki ang kontrol mo, hindi lang sa iyong ereksyon, kundi pati na rin sa iyong sarap at koneksyon sa iyong partner. Sa halip na pakiramdam na ang sex ay basta na lang nangyayari sa'yo, mararamdaman mong ikaw ang gumagabay dito. Ang pakiramdam na iyon ng kontrol, ng kumpiyansa, ang nagpapabago sa lahat. Ngayon, narito ang isang bagay na hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki. Kahit na mamaster mo ang pisikal na kontrol na ito, ang iyong mga gawi sa labas ng kwarto ay maaaring tahimik na sirain ang lahat ng iyong progreso. Ang pagkain kinakain mo, ang inuming pinipili mo, kahit ang sigarilyong iyon bago matulog, lahat ng iyan ay direktang nakakaapekto sa kakayahan ng iyong katawan na bumawi at mag-perform. At iyan mismo ang pag-uusapan natin sa susunod. Dahil kung ano ang inilalagay mo sa iyong katawan ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isa pang malakas na round at isa na namang kabiguan. 3. Pagkakamali bilang 2. Pagkain, pag-inom, at paninigarilyo bago makipagtalik. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong may nakaupong lalaki sa aking harapan, bumuntong hininga, at nagsabing, "Doc, hindi ko maintindihan. Gusto kong mag-perform, pero sa tuwing susubukan ko, hindi ko lang kayang ituloy para sa pangalawang round." At halos sa bawat pagkakataon, ang una kong tanong ay hindi tungkol sa hormones o gamot. Ito ay tungkol sa kung ano ang kanyang kinain at ininom noong gabing iyon. Dahil narito ang isang katotohanang napakakaunting lalaki ang nakakaalam. Ang iyong sexual performance ay hindi nagsisimula sa kwarto. Nagsisimula ito ilang oras bago pa man. Sa kung ano ang inilalagay mo sa iyong katawan. Isipin mo kung ano ang pakiramdam mo pagkatapos ng isang mabigat na hapunan ng steak na may mashed potatoes, dessert, at ilang baso ng alak. Ang iyong tiyan ay puno, ang iyong katawan ay mabigat, at ang iyong enerhiya ay nagsisimulang mawala. Hindi lang iyon panunaw, ito ay redirection. Kapag kumain ka ng marami, ang iyong dugo ay dumadaloy patungo sa iyong bituka upang tunawin ang pagkain, hindi sa iyong mga reproductive organ. Kaya kapag kailangan mo ng malakas na daloy ng dugo para sa isang ereksiyon, simpleng hindi sapat ang available para suportahan ito. At kung sasamahan mo pa iyan ng alak, lalong lumalala ang problema. Ang alak ay nagre-relax ng iyong mga daluyan ng dugo sa simula, ngunit pagkatapos ay nagiging sanhi ito ng kanilang pagsikip. Binababa rin nito ang mga antas ng testosterone at pinapurol ang iyong nervous system, ang eksaktong kabaligtaran ng kailangan ng iyong katawan upang manatiling alerto at tumutugon. Tapos, nariyan ang paninigarilyo. Naggamot na ako ng mga lalaking ilang dekada nang naniniwala na ang isang sigarilyo bago makipagtalik ay nakakatulong sa kanila na mag-relax. Ngunit ang katotohanan ay bawat hitit ay nagpapasikip sa mga daluyan ng dugo at sumisira sa maselang endothelial lining sa loob nito. Sa paglipas ng panahon, nangangahulugan iyon ng mas kaunting oxygen, mas mahinang daloy ng dugo, at mas mahinang mga ereksisyon. Ang magandang balita ay kapag huminto ka, ang iyong sirkulasyon ay maaaring magsimulang bumuti sa loob ng ilang linggo. Nasaksihan ko na itong mangyari. Mga lalaki sa kanilang edad 60 na huminto at nakita ang pagbabalik ng kanilang mga nighttime erection na mas malakas,
kaysa sa naging kalagayan nito sa loob ng maraming taon. Kung gusto mong mag-perform ang iyong katawan tulad ng dati, kailangan mo itong tratuhin na parang isang atleta. Planuhin ang iyong mga pagkain nang may estratehiya, kumain ng mas magaan sa mga gabing inaasahan mong may intimacy. Inihaw na isda, gulay, at kaunting healthy fat tulad ng olive oil. Ipagpaliban ang alak hanggang matapos. At kung naninigarilyo ka, gawin mo ngayong gabi ang unang gabi na magpasya kang huminto. Bawat positibong pagpili ay nagpapadala ng signal sa iyong katawan na pinapahalagahan mo ang daloy ng dugo, oxygen at sigla. Magugulat ka kung gaano karami sa aking mga pasyente ang muling natuklasan ang kanilang tibay, hindi sa pamamagitan ng gamot, kundi sa simpleng pagpapalaya sa kanilang sirkulasyon. Bumalik ang kanilang enerhiya, bumuti ang kanilang mood, at bigla, ang pangalawang round na iyon ay hindi na parang imposible. Naging natural itong muli, ngunit kahit na malinis ang iyong mga gawi, may isa pang nakatagong salik na maaaring pumigil sa iyo. Oxygen. Pagkatapos ng climax, kailangan ng iyong mga tissue ang dugo na mayaman sa oxygen upang mag-recharge. Subalit, karamihan sa mga lalaki ay nakakalimutan na gamitin ang pinakasimpleng recovery tool na ibinigay ng kalikasan, ang kanilang sariling hininga. At iyan mismo ang ating susunod na tatalakayin. Dahil kapag naunawaan mo kung paano nakakaapekto ang paghinga at kontrol sa oxygen sa pagbawi, matatanto mo kung gaano kadali mong maibabalik ang lakas sa pagitan ng mga round. 4. Pagkakamali bilang 3. Pagpapabaya sa sirkulasyon at oxygen. Libu-libong lalaki na ang nagamot ko at isang bagay na natutunan ko ay hindi na pagtatanto ng karamihan kung gaano kalaki ang epekto ng oxygen sa kanilang sexual performance. Pagkatapos ng unang climax na iyon, ang iyong katawan ay hindi lang nagpapahinga, nagsisimula itong muling magtayo. Bawat muscle fiber, bawat nerve ending, bawat cell na kasangkot sa ereksiyon ay nakasalalay sa isang bagay. Isang tuloy-tuloy na daloy ng dugong mayaman sa oxygen. Kung wala ito, bumabagal ang pagbawi, nawawala ang enerhiya, at ang pangalawang round na iyon ay parang nakakulong sa likod ng isang pader na hindi mo maakyat. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente, ang iyong ereksyon ay hindi pinapagana ng pagnanasa lamang. Pinapagana ito ng sirkulasyon. At ang sirkulasyon ay nagsisimula sa iyong hininga. Kapag humihinga ka ng malalim at tuloy-tuloy, pinapakain mo ng oxygen ang iyong dugo. Lumuluwag ang iyong mga ugat, at ang iyong katawan ay pumapasok sa isang estado ng kalmadong kontrol. Ngunit kapag mababaw ang iyong paghinga, lalo na pagkatapos makipagtalik, nananatiling tensyonado ang iyong katawan. Sumisikip ang iyong mga daluyan ng dugo, bumibilis ang tibok ng iyong puso, at ang mga smooth muscle tissue sa iyong ari ay hindi nakakakuha ng oxygen na kailangan nila upang makabawi. Ang resulta, mas matagal kang nananatiling malambot at humahaba ang iyong refractory period. Hindi ito edad, ito ay oxygen. Naaalala ko ang isang pasyente, si Ginoong Juan, nasa huling bahagi ng kanyang 60s, isang mayabang at malusog na lalaki na nahihirapang mag-perform sa pangalawang pagkakataon kasama ang kanyang asawa. Bigo siya, kumbinsido na may mali. Ginamit namin ang lahat ng test. Maayos ang kanyang hormones. Malakas ang kanyang puso. Ngunit nang hilingin ko sa kanya na ipakita kung paano siya humihinga, habang at pagkatapos ng intimacy, may napansin ako kaagad. Pinipigil niya ang kanyang hininga nang hindi namamalayan. Tinuruan ko siya ng isang simpleng teknik sa paghinga. Hinga papasok sa ilong sa loob ng 4 na segundo. Pigilin ng 2, labas sa bibig sa loob ng 6. Sa loob ng 2 linggo, bumalik siyang nakangiti. "Doc," sabi niya, "wala akong ibang binago. Nag-iba lang ako ng paghinga at bigla. Kaya ko na ulit." Iyan ang kapangyarihan ng oxygen. Pinapakalma nito ang nervous system, pinupunan ang enerhiya, at pinapanatili ang katawan sa isang responsive state sa halip na isang naubos na estado. Isama mo iyan sa hydration, dahil tandaan, ang dugo ay halos tubig. At binibigyan mo ang iyong ereksyon ng mga tool na kailangan ito upang mas mabilis na makabawi. Kahit na bahagyang dehydration, ay maaaring maging sanhi ng paglapot ng iyong dugo at mas mahirap itong i-circulate.
Kaya, uminom ng tubig sa buong araw, lalo na bago at pagkatapos ng intimacy. Isa pang tool na nakakatulong sa maraming lalaki ay ang banayad na testicular massage. Pinapabuti nito ang lokal na sirkulasyon, nag-i-stimulate ng pagbawi ng hormone, at nagbibigay ng signal sa iyong katawan na oras na para mag-recharge. Isipin mo ito na parang pag-uunat pagkatapos ng ehersisyo. Ito ay isang paraan upang matulungan ang iyong sistema na mag-reset ng mas mabilis at mas epesyente. Alam kong parang simple, halos napakasimple. Ngunit minsan ang pinakamaliit na gawi ay lumilikha ng pinakamalaking resulta. Ang oxygen, hydration, at relaxation ay kayang gawin ang hindi kayang gawin kahit ng gamot kung mahina ang iyong sirkulasyon. At kung pag-uusapan ang mahinang sirkulasyon, may isa pang lugar kung saan hindi namamalayan ng karamihan sa mga lalaki na sinasabotahe nila ang kanilang sarili, ang mismong pundasyon ng kalusugan. Dahil kung ang iyong katawan ay wala sa kondisyon, barado ang iyong mga daluyan ng dugo o kulang sa tulog. Walang ehersisyo sa paghinga ang makakapagligtas sa iyong performance, at iyan mismo ang kailangan nating pag-usapan sa susunod. 5. Pagkakamali bilang 4. Pagpapabaya sa pundasyon, fitness, timbang, at tulog. Malalaman ko kaagad sa paraan ng pagpasok ng isang lalaki sa aking opisina kung ang kanyang katawan ay kumakampi sa kanya o laban sa kanya. Ang ilang lalaki ay may dalang tahimik na lakas sa kanilang postura, ang kanilang paghinga ay matatag, ang kanilang enerhiya ay grounded. Ang iba naman ay mas mabagal kumilos, mabigat ang mga balikat, na para bang ang kanilang mga katawan ay lumalaban sa gravity mismo. At kapag nagsasalita sila tungkol sa paghihirap na tumigas muli pagkatapos ng unang round, hindi mahirap makita kung bakit. Ang katawan ay simpleng hindi na sumusuporta sa makina ng performance. Nakikita ninyo, ang inyong ari ay hindi isang hiwalay na organo. Ito ay isang salamin ng inyong buong cardiovascular at hormonal na kalusugan. Kapag humihina ang katawan, ang unang lugar kung saan ito nagpapakita ay madalas sa pagitan ng inyong mga binti. Pag-usapan muna natin ang fitness. Hindi ko hinihiling na maglaan kayo ng oras sa gym o tumakbo ng marathon, ngunit ang inyong puso at ang inyong ari ay nagbabahagi ng parehong mga daluyan ng dugo. At kung hindi ninyo pananatilihing flexible at malakas ang mga daluyang iyon, wala sa kanila ang magpe-perform kapag kailangan ninyo ito. Ang regular na paggalaw, simple, maging consistent na paggalaw ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang muling buuin ang pundasyong iyon. Ang isang mabilis na 20 minutong paglalakad pagkatapos ng hapunan, pag-akyat sa hagdan sa halip na sumakay ng elevator, o magaan na resistance training ilang beses sa isang linggo, ay maaaring magpabago ng iyong tibay. Mayroon na akong mga pasyente sa kanilang 70s na hindi makatakbo ng kalahating block, na muling nagkaroon ng ereksisyon sa pamamagitan lamang ng pananatiling aktibo sa loob ng 30 minuto sa isang araw. Ganoon kalakas ang circulation training. Ngayon, pag-usapan natin ang timbang. Ang sobrang taba sa tiyan ay higit pa sa isang kosmetikong problema. Ito ay isang hormonal trap. Ang fat tissue, lalo na sa paligid ng iyong tiyan, ay ginagawang estrogen ang testosterone. Habang mas maraming taba ang dala mo, mas kaunting testosterone ang naiiwan sa iyong katawan. Sa paglipas ng panahon, ang imbalance na ito ay tahimik na sumisira sa iyong sex drive, sa iyong muscle tone, at sa iyong kakayahang makabawi pagkatapos ng orgasm. Nakakita na ako ng mga lalaki na nabawasan lamang ng 10 o 15 sinabes at nakaranas ng isang dramatikong paglakas sa kanilang ereksisyon at pagbilis ng recovery time. Dahil kapag nawala ang taba, tumataas ang iyong testosterone, bumubuti ang iyong daloy ng dugo, at bumabalik ang iyong enerhiya. Malaki rin ang papel ng nutrisyon. Ang mga pagkaing sumusuporta sa nitric oxide, ang natural na erection molecule ng iyong katawan, ang iyong pinakamahusay na mga kaalyado. Spinach, beets, pomegranate, dark chocolate, salmon, olive oil, at mga mani. Pinapanatili ng mga pagkaing ito na makinis at flexible ang iyong mga ugat, na tinitiyak na ang bawat bahagi ng iyong katawan ay nakakakuha ng dugong kailangan nito. Sa kabilang banda, ang mga processed food, asukal, at pritong pagkain ay ginagawa ang kabaligtaran. Pinapatigas nila ang mga daluyan
nagpapataas ng pamamaga, at nagpapabagal sa pagbawi. At panghuli, ang nakalimutang haligi, tulog. Karamihan sa iyong testosterone ay ginagawa habang ikaw ay nasa malalim na tulog, lalo na sa pagitan ng 2 at 6 ng umaga. Kung natutulog ka ng 5 oras sa isang gabi, ninanakawan mo ang iyong katawan ng natural nitong produksyon ng hormone. Unahin ang 7 hanggang 8 oras na walang patid na pahinga at mapapansin mo ang isang kitang-kitang pagkakaiba sa enerhiya, mood at sexual performance. Ang iyong katawan ang pundasyon ng iyong pagkalalaki. Kapag inalagaan mo ito, lahat ng iba pa kumpiyansa, pagnanasa, pagbawi, ay nagsisimulang bumalik sa ayos. Ngunit kahit na malusog ang iyong katawan, may isang nakatagong salik na maaaring sumira sa lahat ng iyon sa ilang segundo. Ito ay hindi nakikita, makapangyarihan, at nagsisimula ito sa iyong isipan. At iyan mismo ang ating susunod na pupuntahan. 6. Pagkakamali bilang 5. Pagpapabaya sa isipan at kapaligiran. Kapag iniisip ng karamihan sa mga lalaki ang kanilang sexual performance, iniisip nila ang daloy ng dugo, hormones, at pisikal na lakas. Ngunit pagkatapos ng 30 taon ng paggamot sa mga lalaki, masasabi ko ito sa inyo, ang isipan ay madalas na tahimik na puwersa na siyang nagpapagana o sumisira sa iyong ereksisyon. Nakakita na ako ng mga lalaki na may perpektong antas ng testosterone at malinis na mga ugat na hindi pa rin makapag-perform sa pangalawang pagkakataon. Hindi dahil nabigo sila ng kanilang katawan, kundi dahil nabigo sila ng kanilang isipan. Ang utak at ang katawan ay malalim na magkakaugnay. Kung tensyonado ang iyong mga iniisip, tensyonado rin ang iyong mga daluyan ng dugo. Kung ang iyong isipan ay puno ng stress, pagdududa o distraksyon, walang pagkakataon ang iyong ereksisyon. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Mang Cardo, isang retiradong bumbero na nasa unang bahagi ng kanyang 60s. Sa pisikal, nasa magandang kondisyon siya, regular na nag-eehersisyo, kumakain ng malinis, natutulog ng maayos. Ngunit sinabi niya sa akin na pagkatapos ng unang round, hindi na siya makabawi at nakakaramdam siya ng hiya. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang estado ng pag-iisip habang nakikipagtalik, ang kanyang sagot ay nagsabi ng lahat. Inamin niya na halos lahat ng oras ay nasa isip niya ang pag-aalala kung mabibigo niya ang kanyang asawa, nababalisa kung titigas pa ba siyang muli. Ang pag-aalalang iyon ay lumikha ng stress, at ang stress ay naglalabas ng cortisol, ang mismong hormone na nagpapatigil sa produksyon ng testosterone. Ang kanyang katawan ay may kakayahan, ngunit ang kanyang mga iniisip ang humahadlang. Noong mas bata ka, ang arousal ay halos automatiko, ngunit habang nagkakaedad ka, nagiging mas emosyonal, mas psikolohikal. Nakasalalay ito sa kung gaano ka ka-relax, ligtas, at konektado ang pakiramdam mo. Kung matagal ka nang kasama ng iyong partner, maaaring kumupas ang excitement hindi dahil nawala na ang pag-ibig, kundi dahil nawala na ang pagiging bago. Ang iyong utak ay naghahanap ng stimulation, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Isang bagong lugar, isang ibang tono ng paghawak. Maging ang anticipation ay maaaring magpagising muli sa kislap na iyon. Minsan, bumabalik ang performance hindi mula sa pisikal na ehersisyo, kundi mula sa muling pagsisindi ng apoy ng kuryosidad at intimacy. Narito ang sinasabi ko sa mga lalaki. Itigil ang paghahabol sa layunin na mag-perform ng 2 beses at simulang mag-focus sa koneksyon. Bitiwan ang pressure, makipag-usap sa iyong partner tungkol sa kung ano ang masarap sa pakiramdam, kung ano ang nakaka-excite sa inyong dalawa, kung ano ang namimiss ninyo. Ang pagnanasa ay lumalago sa espasyo ng katapatan kapag itinigil mo ng tingnan ang sex bilang isang pagsubok at simulang ituring ito bilang isang karanasan, nagre-relax ang iyong isipan at sumusunod ang iyong katawan. Ang nervous system ay gumagana na, parang switch. Ang kalmado ay nagbubukas ng daloy ng dugo. Ang pagkabalisa ay isinasara ito. At tandaan, mahalaga rin ang iyong kapaligiran. Ang privacy, kaginhawahan, at kalayaan mula sa mga abala ay nagpapahintulot sa iyong katawan na manatili sa isang responsive na estado. Hinaan ang mga ilaw, magpatugtog ng malambot na musika, magdahan-dahan, gawing bago muli ang intimacy. Ang mga maliliit na pagbabagong ito
ay nagpapatahimik sa isipan at muling nag-activate sa kimika ng pagnanasa. Nasaksihan ko ng matuklasang muli ng mga lalaki ang kanilang kabataan hindi sa pamamagitan ng mga tableta o gamit, kundi sa pamamagitan ng presensya, ang pagiging ganap na naroroon, kapwa pisikal, at emosyonal. Doon bumabalik ang pagnanasa at natural na sumusunod ang pagbawi. Ngunit kapag ang iyong mindset at kapaligiran ay naka-align na, ang susunod na hakbang ay ang pag-unawa kung paano muling buuin ang kakayahan ng iyong katawan na mabilis na bumangon. Dahil oo, maaari mong sanayin ang iyong pagbawi tulad ng isang kalamnan. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano iyon gumagana. 7. Ang agham ng mas mabilis na pagbawi. Isa sa mga pinaka-inspirasyonal na bagay na natutunan ko bilang isang urologist ay ang katawan ng lalaki, anuman ang edad, ay may kakayahang magpakita ng kahanga-hangang pagbawi kapag binigyan ng tamang mga senyales. Nakakita na ako ng mga lalaki sa kanilang huling bahagi ng 70s na nagbalik ang uri ng tibay na akala nila ay para lamang sa kanilang kabataan. Ngunit ang katotohanan ay nakikinig pa rin ang iyong katawan. Kailangan lang nito ng mga bagong tagubilin. Ang pagbawi ay hindi swerte o genetics. Ito ay isang sistema. At kapag naunawaan mo ang sistemang iyon, maaari mo itong sanaying muli upang mas mabilis na bumangon, manatiling mas matigas ng mas matagal, at mag-perform muli ng may kumpiyansa. Isipin mo ang iyong recovery time, ang refractory period, bilang isang kalamnan na maaaring ikondisyon. Kapag sinanay mo ang kalamnang iyon ng tama, tumutugon ito. Ang unang hakbang ay ang muling pag-program ng pelvic floor. Ang mga kalamnan na kumokontrol sa pag-ihi at ejaculation ay ang parehong mga kalamnan na kumokontrol sa daloy ng dugo sa panahon ng isang ereksyon. Tinuturuan ko ang mga lalaki na gawin ang maiikling, nakatutok na contractions na kilala ng karamihan bilang Kegel exercises. Higpitan ang mga kalamnan na gagamitin mo upang pigilan ang ihi sa kalagitnaan. Hawakan ng 3 segundo. Pagkatapos ay bitawan. Ulitin ito sa loob ng ilang minuto sa isang araw. Sa simula, maaaring maliit lang ang pakiramdam, ngunit sa paglipas ng panahon, ang lakas na bubuuin mo doon ay magbabago sa iyong kontrol at pagbawi. Ang iyong ereksyon ay nagiging mas tumutugon at ang iyong katawan ay mas mabilis na nagre-reset pagkatapos ng orgasm. Susunod, mag-focus sa sirkulasyon. Hindi ka makakabawi kung walang dugong mayaman sa oxygen na nagpapagana sa proseso ng pag-aayos. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng tuloy-tuloy na paggalaw. Ang isang maikling araw-araw na paglalakad, pag-uunat ng iyong mga binti, o magaan na yoga, ay nagpapanatili sa iyong mga ugat na elastiko at tumutugon. Sa bawat oras na pinapabilis mo ang tibok ng iyong puso, nagpapadala ka rin ng oxygen at nutrients sa iyong mga sexual tissue. Hindi ito tungkol sa pag-ehersisyo para sa itsura. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng plumbing na nagpapanatili sa iyong pagiging virile. May papel din ang nutrisyon. Ang zinc at magnesium ay kritikal para sa produksyon ng testosterone, habang ang omega-3 fatty acids ay nagpapanatili sa iyong mga ugat na malinis at flexible. Isipin mo ang iyong dieta bilang pang-araw-araw na maintenance para sa performance. Magdagdag ng mga pagkain na sumusuporta sa nitric oxide tulad ng beets, leafy greens, at pomegranates. Iyon ang iyong mga natural na Viagra. At manatiling hydrated. Ang dehydration ay isa sa mga pinakahindi napapansing sanhi ng mabagal na pagbawi dahil ginagawa nitong mas malapot ang iyong dugo at mas pinapahirapan ang iyong puso na i-circulate ito. Ang hormonal balance ay mas mahalaga rin kaysa sa iniisip ng karamihan sa mga lalaki. Ang talamak na stress, kakulangan sa tulog, at kawalan ng aktibidad ay lahat nagpapababa ng testosterone. Ang sikat ng araw, pagtawa, pisikal na aktibidad, at pahinga ay nagbabalik nito. Kapag ang iyong mga hormone ay naka-align, natural na umiikli ang iyong refractory time. Mas magaan ang pakiramdam mo, mas malakas, at mas buhay. Ngayon, alam kong ang ilan sa inyo ay maaaring nag-iisip, paano kung sinubukan ko na ang lahat at matagal pa rin akong makabawi? Diyan na tayo tumitingin sa medikal na suporta. Sa ilalim ng tamang pangangasiwa,
Ang mga gamot tulad ng sildenafil ay maaaring pansamantalang bawasan ang recovery time mula 10 minuto hanggang sa kasing bilis ng 2. Ngunit tandaan, ginagamot ng mga tableta ang sintomas, hindi ang sistema. Kailangan mo pa ring sanayin ang pundasyon. Ang iyong katawan ay isang napaka-adaptable na makina. Bawat malusog na gawin na iyong binuo ay nagpapadala dito ng mensahe, manatiling bata, manatiling handa. At kapag nagsimula ka nang makita ang mga pagbabagong iyon, mas malakas na ereksyon, mas mabilis na pagbawi, magsisimula kang makaramdam ng isang bagay na mas malakas pa kaysa sa pagnanasa, kumpiyansa. At ang kumpiyansang iyon ay humahantong sa pinakamahalagang aral sa lahat. Ang gusto kong marinig ng bawat lalaki bago tayo magtapos. Dahil hindi ito tungkol sa kung gaano karaming round ang kaya mong gawin. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. Isang bagay na nararapat na maunawaan ng bawat lalaki. 8. Emosyonal na core, hindi ka sira. Gusto kong makipag-usap sa inyo, lalaki sa lalaki. Sandali, dahil kung nahihirapan kang manatiling matigas para sa pangalawang round na iyon, alam ko kung gaano kabigat ang pakiramdam niyan. Ang pagkadismaya, ang katahimikan pagkatapos, ang paraan ng paghiga mo roon na nakatingin sa kisame. Nag-iisip kung ganito na lang ba ito mula ngayon. Nakita ko na ang tingin na iyon sa mga mata ng aking mga pasyente ng napakaraming beses. Ang pinaghalong hiya at pagkawala. At palagi kong sinasabi sa kanila ang parehong bagay, hindi ka sira. Hindi ka nababawasan bilang isang lalaki dahil ang iyong katawan ay nangangailangan ng kaunting dagdag na oras o kaunting dagdag na pangangalaga. Ang nararanasan mo ay hindi kabiguan, ito ay biology. At ang biology ay maaaring gabayan, sanayin muli, at ibalik sa dati. Noong una akong nagsimulang maggamot sa kalusugan ng kalalakihan, akala ko karamihan sa trabaho ay tungkol sa testosterone, daloy ng dugo, at anatomy. Ngunit sa paglipas ng panahon, may napagtanto akong mas malalim. Ang tunay na kailangan ng karamihan sa mga lalaki ay hindi lamang pisikal na pagkumpuni. Ito ay emosyonal na pahintulot. Pahintulot na itigil ang pagsisisi sa kanilang sarili. Pahintulot na magsalita ng hayagan tungkol sa kung ano ang nangyayari. Pahintulot na maging tao muli. Dahil kapag nawala na ang kahihiyang iyon, nagsisimula ang paggaling ng mas mabilis kaysa sa kayang ibigay ng anumang gamot. Nakaupo na ako sa harap ng mga lalaki na hindi na nahawakan ang kanilang mga asawa sa loob ng ilang buwan, minsan taon, dahil takot silang mabigo sila. At nasaksihan ko ang mga parehong lalaki na umiyak nang sa wakas ay naunawaan nila na walang mali sa kanila. Kailangan lang nilang muling buuin ang kanilang ritmo na makipagtulungan sa kanilang katawan sa halip na labanan ito. Nang ginawa nila iyon, nagbago ang lahat. Bumalik ang kanilang kumpiyansa, bumalik ang kanilang tawanan, at ang kanilang mga relasyon ay naging mas matatag kaysa dati. Mga Ginoo, ang inyong halaga ay hindi kailanman nasusukat sa kung gaano karaming round ang kaya ninyong gawin sa isang gabi. Nasusukat ito sa koneksyon na inyong dinadala, sa enerhiyang ibinibigay ninyo, at sa presensyang iniaalok ninyo sa inyong partner. Ang sexual vitality ay tungkol sa intimacy, hindi performance. At kapag natutunan mong i-enjoy ang sandali sa halip na katakutan ang resulta, ang iyong katawan ay natural na tumutugon ng may lakas. Kaya ngayong gabi, gusto kong bitiwan ninyo ang pressure na iyan. Huwag habulin ang pangalawang round bilang patunay ng inyong pagkalalaki. Sa halip, mag-focus sa una. Patagalin ito. Gawin itong makabuluhan. Gawin itong totoo. Dahil kapag ang iyong katawan ay ligtas, relax, at may kumpiyansa, mas mabilis mangyari ang pagbawi. Ganyan gumagana ang iyong nervous system. Hindi ka tinutukoy ng iyong mga hamon. Tinutukoy ka sa kung paano ka bumabangon mula sa mga ito, at kapag nagsimula kang muling buuin ang iyong pundasyon, isip, katawan, at puso, matutuklasan mo na ang parehong drive. Ang parehong sigla na naninirahan sa iyo ilang dekada, na ang nakalipas ay naroroon pa rin, naghihintay. Kailangan mo lang itong gisingin muli. Ngunit ang pag-unawa sa iyong halaga ay kalahati lamang ng paglalakbay. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag kinuha mo ang iyong natutunan at isinagawa ito sa pang-araw-araw na aksyon. Kapag hinamon mo ang iyong sarili na magbago,
At iyan mismo ang gusto kong iwan sa inyo sa susunod. Isang 2 linggong hamon na maaaring ganap na i-reset ang performance at kumpiyansa ng iyong katawan. Siyam, ang 2 linggong hamon. Muling buuin ang iyong pagbawi at kumpiyansa. Ngayong nauunawaan mo na kung paano gumagana ang iyong katawan at kung ano ang pumipigil sa iyo. Oras na para kumilos. Ibinigay ko na ang parehong planong ito sa daan-daang pasyente ko at ang mga resulta ay naging kahanga-hanga. Ang mga lalaki na dating nangangailangan ng 1 oras o higit pa upang makabawi sa pagitan ng mga round ay nagsimulang bumangon sa loob ng 15 minuto o mas mababa pa. Ngunit ang talagang nagpamangha sa kanila ay hindi lang ang pisikal na pagbabago. Ito ay kung gaano sila naging mas may kumpiyansa, masigla, at konektado. At magagawa mo rin iyan sa loob lamang ng 2 linggo. Narito kung paano ito gumagana. Para sa susunod na 14 na araw, magko-commit ka sa maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago. Walang tableta, walang gimmick, natural na agham lang. Tuwing umaga, simulan ang iyong araw sa malalim at matatag na paghinga. Huminga papasok sa ilong sa loob ng 4 na segundo. Hawakan ng 2. Ibuga palabas sa bibig sa loob ng 6. Gawin ito sa loob ng 2 minuto. Ang isang gawin na ito ay nagre-reboot ng iyong daloy ng oxygen at nagpapababa ng cortisol na naghahanda para sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo sa buong araw. Pangalawa, igalaw ang iyong katawan araw-araw. Wala akong pakialam kung ito ay isang mabilis na paglalakad, magaan na push-up o pag-uunat, basta gumalaw. Ang mga daluyan ng dugo ng iyong katawan ay nabubuhay sa paggalaw. Kapag nag-eehersisyo ka, naglalabas ka ng nitric oxide na tumutulong sa madaling pagdaloy ng dugo sa bawat bahagi ng iyong katawan. Kasama na kung saan ito pinakamahalaga. Pangatlo, pakainin ang iyong sistema ng tama. Magdagdag ng mga pagkain na nagpapataas ng daloy ng dugo. Beets, spinach, pomegranate, salmon at dark chocolate. Bawasan ang mabibigat at mamantikang pagkain sa gabi. At iwasan ang alak. Bago ang intimacy, sinasanay mo ang iyong katawan na unahin ang performance, hindi ang panunaw. Pang-4, pag-aralan ang iyong kontrol. Magsanay ng banayad na perineal pressure o edging techniques sa panahon ng solo sessions. Ang mga pamamaraang ito ay nagtuturo sa iyong katawan na magdahan-dahan, mag-ipon ng enerhiya at bawasan ang hormonal crash pagkatapos ng climax. Sa loob ng ilang araw, mararamdaman mong mas malakas ka at mas may kontrol sa iyong arousal. At panghuli, mag-focus sa iyong mindset. Itigil ang pagtingin sa iyong katawan bilang kaaway. Sa tuwing mahuhuli mo ang iyong sarili na nag-iisip, hindi ko kaya, palitan ito ng, nagsasanay ako, ang kumpiyansa ay nabubuo sa pamamagitan ng pag-uulit, at ganoon din ang pagbawi. Kung mananatili ka sa hamon na ito sa loob ng 2 linggo, labang-hati na araw lang magsisimula kang makapansin ng mga pagbabago hindi lamang sa iyong performance, kundi sa iyong pangkalahatang sigla. Magigising kang mas magaan ang pakiramdam, mas malinaw ang isip, mas may kumpiyansa. Mararamdaman mo ang pagkakaiba sa iyong enerhiya at sa iyong presensya kasama ang iyong partner. Mga Ginoo, ilang dekada na ninyong ginugol sa pagbuo ng mga karera, pamilya at buhay. Ngayon, oras na para muling buuin ang isang bagay para sa inyong sarili. Ang inyong kumpiyansa, ang inyong koneksyon, ang inyong sigla. Hindi ninyo hinahabol ang kabataan, inaangkin ninyong muli ang kontrol. Manatili kayo sa akin dahil sa conclusion, ipapakita ko sa inyo kung paano panatilihin ang mga resultang ito habang buhay. Kung paano gawing isang permanenteng pagbabago ang 2 linggong hamon na ito na magbabalik sa inyong lakas, sa inyong pagnanasa, at sa inyong kalayaan bilang isang lalaki. 10. Konklusyon. Pag-angkin muli sa iyong lakas, kumpiyansa, at kalayaan. Kung umabot ka hanggang dito, nais kong maglaan ng sandali upang kilalanin ang isang mahalagang bagay. Nagawa mo na ang higit pa sa magagawa ng karamihan sa mga lalaki. Hinarap mo ang isang problema na tahimik na pinagdurusahan ng milyon-milyon. At sa halip na sumuko o magtago dito, pinili mong matuto, umunawa, at kontrolin ang sitwasyon. Iyon pa lamang ay nagsasabi sa akin na mayroon ka pa ring lakas
na gustong matagpuan ka. Ang katotohanan ay, hindi ka binibigo ng iyong katawan. Humihingi ito ng atensyon, ng pangangalaga, ng pakikipagtulungan, at kapag nagsimula kang makinig, nagbabago ang lahat. Marami na tayong napag-usapan. Alam mo na ngayon na ang kawalan ng kakayahang tumigas. Para sa pangalawang round ay hindi kahinaan. Ito ay biology. Nauunawaan mo na ang iyong refractory period. Ang tahimik na bintanang iyon pagkatapos ng climax ay hindi permanente. Maaari itong sanayin, paikliin, at pagbutihin sa pamamagitan ng kamalayan, disiplina, at matalinong mga gawi. Natutunan mo na hindi ito tungkol sa paghahabol sa performance, kundi sa pagmaster ng kontrol. Ang pagpapahaba sa unang round, ang tamang pagpapakain sa iyong katawan, ang malalim na paghinga, at ang pananatiling konektado sa emosyon. Lahat ng iyan ay mahalaga. Nakita mo kung paano ang mga simpleng pagbabago sa pamumuhay, paghinto sa paninigarilyo, pagkain ng mas malinis, mas mahusay na pagtulog, ay mas makakatulong sa iyong mga ereksiyon kaysa sa anumang magic pill. Ngunit marahil ang pinakamahalaga, pinaalalahanan ka na ang pagkalalaki ay hindi nasusukat sa bilang ng mga round na kaya mong gawin. Nasusukat ito sa iyong katatagan, sa iyong kahandaang umunlad, at sa iyong kakayahang magpakita ng buo, may kumpiyansa, at may pagmamahal. Nakakita na ako ng mga lalaki sa kanilang 60s, 70s, kahit 80s na muling binuo ang kanilang sigla, hindi dahil binalikan nila ang panahon, kundi dahil itinigil nila ang pakikipaglaban sa kanilang mga katawan at sinimulang makipagtulungan sa mga ito. Natutunan nila na ang lakas sa pakikipagtalik ay hindi nawawala sa pagtanda. Kailangan lang nito ng bagong panggatong. Gusto kong isipin ninyo ito sandali. Isang gabi, kung saan pakiramdam ninyo ay relax, hindi pressured. Hinawakan ninyo ang inyong partner at ang inyong katawan ay madaling tumutugon. Natural. Hindi kayo nag-aalala sa kung ano ang susunod dahil alam ninyong mapagkakatiwalaan ninyo muli ang inyong sarili. Ang kumpiyansang iyon, ang tahimik na katiyakang iyon, iyan ang pakiramdam ng tunay na pagbawi at naghihintay ito sa inyo. Hindi sa mga susunod na buwan, kundi ngayon din kung sisimulan ninyong gawin ang mga pagbabagong ito ngayon. Kaya, narito ang aking hamon sa inyo habang tinatapos natin ngayong gabi. Mag-focus sa isang maliit na pagbabago. Marahil ito ay ang mas malalim na paghinga pagkatapos ng intimacy. Marahil ito ay ang pagkain ng mas magaan sa hapunan o isang maikling paglalakad. Marahil ito ay ang pagpatay sa TV, isang oras ng mas maaga at pagbibigay sa inyong sarili ng pahingang nararapat sa inyong katawan. Bawat pagpili ay nagbubuo ng momentum. Bawat gawi ay naglalapit sa inyo, sa lalaking gusto ninyong maging. Mayroon kayong mga dekada ng karunungan, karanasan, at lakas sa likod ninyo. Huwag hayaang biology ang magsulat ng inyong kwento. Angkinin itong muli, dahil ang katotohanan ay, hindi inaalis ng edad ang inyong sigla. Ang pagpapabaya ang gumagawa nito, at sa sandaling magpasya kayong mag-alaga muli. Na mag-invest sa inyong sarili. Matatanto ninyo na ang kislap ay hindi kailanman nawala. Naghihintay lamang ito na sindihan ninyong muli. Mga Ginoo, manatiling malakas, manatiling may pag-asa, at huwag kailanman kalimutan na ang inyong pinakamagagandang taon ng intimacy ay hindi pa tapos. Naghihintay sila sa hinaharap. Handa para sa inyo na angkinin, ako si Dr. Elena Marisa Santos at magkita-kita tayo sa susunod na aralin.